Hello, what's up? Hello Philippines, hello world. Andito na naman po tayo para mag-react at mag-comment dito sa isang, I think nag-viral na tong video na to kasi napaka-controversial at napapanahon. So eto nga po ang head ng accounting ng Department of Education na huli na rin sa sarili niyang bibig. Eto nga po yung lagi kong sinasabi dati pa. Bakit wala man lang bang nagtatanggol dito sa Office of the Vice President mula nung iniimbestigahan ang confidential fund ni Sara Duterte? Ni isa sa kanila walang lumabas, di ba? At ito na rin po ang sagot sa mga tanong ng tao kung bakit si Sara Duterte lang mag-isa mismo ang umaattend sa mga investigasyon. Yun pala, lumalabas na itong mga tauhan din ng Department of Education ay kasabwat din sa nangyayari dito sa confidential fund. Siguro, matalino talaga itong si VP Sara kasi siguro ayaw niya na may madulas sa mga tao niya. Kaya imbis na tanungin pa yung ibang tao, which is alam naman natin pag may investigasyon, maraming mga kasama, may mga alalay, may mga tagasabi kung bakit ganito, ganon. Siya lang ang mag-isa lang na umattend, di ba? So ito po ang statement at pag-amin ng head ng accounting ng Department of Education. Since 2010 until now. So, you're aware of this liquidation report that was submitted by COA to this committee, and your name was affixed in this liquidation report, and you have a signature on this liquidation report. Yes, sir. So you're aware. I am aware of the face copy of the liquidation report, but the supporting documents were not presented to me. So it was not presented to you. You just signed it. It was, You're the chief accountant. yes, sir, but it was just a formality that it should be covered by a liquidation report. But No, but supposedly you're the chief accountant. You have checked. circular, sir, it was stated that the liquidation report plus the supporting documents shall be submitted by the disbursing officer direct to the ICPAO without any presentation to the chief accountant. Are you telling us na ministerial lang po kayo? Pumirma kayo dito without looking at the liquidation? Honestly, yes, sir, I will say yes. Oh, di may problema. But then again, Kasi umamin na siya na yes, pumirma siya. Ewan ko lang ha, kasi nakakalito. Kasi sa mga regular na tao, kung may pinapapirmahan, chine-check lahat, binabasa. Oo, yung mga mangmang hindi talaga makakapagbasa yan. Pero itong mga taong to, may mga pinag-aralan, mga high standard, matataas ang mga pinag-aralan. Bakit ganitong nangyayari? Pirma na lang sila ng pirma na walang basa. Kaya nga mahalang bayad sa inyo eh. Kasi alam ng tao na binubusisi nyo lahat ng mga papeles bago nyo pirmahan. Ngayon, anong nangyari? Pirma lang ng pirma? and sir, under the joint circular, it was clearly stated that the documents and supporting documents to the liquidation report shall be directly submitted to the COA. And it means that it will not pass through the accounting. Oh, GMC, COA, pakicheck nga, shall. Nakalagay doon, under paragraph 4.16, tipay kayo na isang dokumento na complete and proper, pero hindi nyo naman nakikita yung laman ng loob. Unfortunately, that was the case, sir. Bakit kailangan dumaan pa po sa inyo? See? Amin na amin siya. Pero gusto niya isalba yung sarili niya na wala siyang kinalaman dito sa issue na to. Malamang may kinalaman ka. Ikaw ang head ng accounting department. Bago mailabas lahat ng pera, kailangan ng pirma mo. Pirmado mo yan eh. Sasabihin mong wala kang kinalaman. Ano to? Kabubuhan. Ito nga yung sinasabi natin dito kay VP Sara eh. Sobrang talino. Pero meron nga tayong kasabihan, di ba? Matalino man ang matching, naiisahan din. Pero no offense kay VP Sara ha. Hindi naman siya yung sinasabi kong matching.
kasabihan lang naman po yun. Bakit nyo kailangan i-certify ang isang bagay na Why I signed that liquidation. Oh, tell you to sign the document. who ordered you to sign the document? Not liquidation. I not really ordered, but I was requested by, Yes, who requested you to sign the document? by ASEC Shine Paharda. Sino po? Si Assistant Secretary Shine Paharda. Sunshine Fajarda. Okay. Saan ba? Nakaligtaan mo, you were requested. You were requested na firmahan ka agad without checking the liquidation report? yes, sir. Oh, Mr. Chairman, again, kung anong word gagamitin, requested ba o she was forced to sign it without checking the liquidation report, ganun pa rin yun. Ma'am, meron po akong isang tanong. Nakakatanggap po ba kayo ng envelope kay ASEC Fajarda? Yung totoo po, ma'am. Remember, you are under oath. Aside from your allowance, from your regular budget, nakakatanggap po ba kayo ng envelope just like Yusek Mercado and Director Osias from ASEC Fajarda? Since 2010. Iyon ang tanong na mahiwagang tanong. Yan. Lumabas din ng totoo. Sinagot niya ng oo eh. Hindi na pala nakuha dun sa video ko. Sinagot niya ng oo, nakatanggap din siya ng sobre. 25,000 pesos daw. O see, kung legal at maayos ang pinagagawa mo, ba't kailangan mong magsuhol, di ba? Confidential fund mo eh, isang alamat. Isang alamat na alam natin galing pero hindi natin alam kung saan pumunta at papunta. So ito po yung sinasabi ko lagi na kahit gaano tayo kagaling magtago ng sikreto, kung may mga kasama tayo, lalabas at lalabas po ang totoo. So ito na po, lumalabas na po lahat ng katotohanan o mga DDS, paano nyo ipagtatanggol ang mahal na vice presidente nyo ngayon. Sige nga, kung sa buhay nyo mismo mangyari yan, anong gagawin nyo? Niloloko nyo lang yung mga sarili nyo. So mag-isip-isip na kayo kasi baka sa susunod sa inyo na gawin yan mismo. That's all. Adios.